Sa bawat sulok ng dilim, may mga kwentong hindi pa naririnig. Mga bulong sa gabi, mga lihim na tinatago ng kadiliman. Handa ka na bang makinig? Dito sa Hiwaga at Lagim, ihahatid ko sa inyo ang mga kwentong kikiliti sa inyong imahinasyon at magpapakaba sa inyong kaluluwa. Kung mahina ang loob mo, mag-isip ka muna bago tumuloy. Ako si Aling Tonya, taga-kwento ninyo ngayon, kaya tara, simulan na natin ang Hiwaga at Lagim Stories. Hating gabi na, tahimik ang kalsada, at ang iilan na lang na jeep na bumibiyahe ay halos wala ng sakay. Si Mang Ruben, jeepney driver ng lutang Cubao, Marikina, ay nagdesisyong mag-isa na lang siyang bumiyahe. Sa isip niya, baka may ilang late-night workers o estudyanteng hahabol ng sakay. Mas mabuti na ang may konting kita kaysa umuwi ng bitin ng pamasahe. Habang binabaybay niyang madilim na kalsada sa kahabaan ng Aurora, bigla siyang napansin na may isang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Maputi, mahaba ang buhok, at nakasuot ng simpleng bestida. Nakayuho lamang ito at tila walang ibang tao sa paligid. Pinahinto ni Mang Ruben ang jeep. "Miss, sasakay po ba kayo?" tanong niya. Dahan-dahan itong tumangko at umakyat sa jeep. Tahimik, hindi nagsalita. Umupo ito sa pinakadulo, malapit sa likod. "San po kayo bababa?" dagdag na tanong ni Mang Ruben, ngunit walang sagot. Naramdaman niyang unti-unti lumamig ang hangin sa loob ng jeep. Nagpatuloy na lang siya sa pagmamaneho, iniisip na baka pagod lang ang babae o baka wala lang sa mood makipag-usap. Pagdaan nila sa isang madilim na bahagi ng kalsada, napansin niya sa rearview mirror na nakatingin sa kanyang babae. Diretso, mataman, malamlam ang mga mata, walang ekspresyon ng mukha. Napalunok si Mang Ruben. "San ka nga ulit bababae ha?" Sa pagkakataong ito, dahan-dahang ngumiti ang babae, ngulit hindi iyon normal na ngiti. Mahaba, malamig, at tila ba unti-unti itong bumuka ng mas malaki kaysa sa dapat. Kinilabutan si Mang Ruben. Pinilit niyang huwag tumingin muli sa salamin, pero ramdam niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, may nadaanan silang isang matandang babae na kumakaway sa gilid ng kalsada. Pinahinto niya ang jeep at sumakay din ang matanda. Pagkaupo nito, bigla niya tong binulungan si Mang Ruben. "Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon sa likod." Namlamig ang katawan niya. "Bakit po?" pabulong niyang tanong. "Wala kang sakay. Kanina pa," sagot ang matanda. Halos mabitawan ni Mang Ruben ang manibela. Nanginginig siya at sa gilid ng kanyang mga mata, tila may nakikita siyang mahaba at maputlang anino na unti-unting lumalapit mula sa likod ng jeep. Huminto siya bigla. Lumabas ang jeep ang matanda at sabay bulong, "Sumunod ka na lang sa akin. Huwag mo nang balikan." Nang tuluyan silang lumayo, lakas loob na liningon si Mang Ruben. Ngunit wala na ang babae. Ang naiwan na lang ay malamig na hangin at isang maitim na marka ng kamay sa upuan kung saan ito nakaupo kanina. Simula noon ay hindi na muling bumiyahe ng mag-isa si Mang Ruben tuwing hating gabi dahil alam niya na may naghihintay at minsan hindi lahat ng sumasakay sa jeep ay buhay. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Ngunit tandaan, hindi lahat ng kwento ay kwento lang. Minsan, baka mangyari rin sa'yo. Kung nagustuhan mo ang takot na hatid ko, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Dahil sa susunod na gabi, may panibagong kwento na naman tayong pagsasaluhan. Ako si Aling Tonya at lagi kong ipapaalala sa'yo. Sa dilim, may mga matang laging nakamasid.